Antichrist, capital A, is identified as the man of lawlessness. He will not appear. Mani ha, di man ni. Mautot para sa Revelation 17, di ni siya mutunga gawas kundunan ay rebellion. Yeah, this man supposed to come to power during tribulation. Huwaton niya nga tibuok kalibutan magkagubot. Huwaton niya tibuok kalibutan gubot ay ekonomiya. Grabing disgrasya, grabing kalamidad. Diha na siya musud og mo declare, I am the solution. Tanan ninyong problema. Ali mo, United Nation, ato lang sulbaron. Then, masulpan niya in one click. Ngi ganitawa na, uy, mo-agree man ta ng leader niya. Nag-isay power. Margo ang mga Ameriko, mato ka dito, ay, sa gilatan, magugagod, nanghi mo ka tubangan itong kahoy, huwag ka manabi. So, sa mga bato na kuha ni, si ato itawagan na niya, Ameriko, oh, kuha lang, paghala na dito, kuha, manok na puti. Manana. So, number one, you recognize the power of the devil. Nga ang gahom sa yawa, mas namahanan pa nimo. In short, ang influence sa yawa, mas budako pa nimo. Ameriko, doon ay connection sa yawa, may samot, maayo ka, pero mabalik ang sakit nga mas grabe pa. Okay? So, muna ang routine o timeline. So, muna to ha? Di na siya magawas kalibutan unless doon ay rebellion. Di na siya magawas sa kalibutan unless there is tribulation. Diba nina? Kubot kay kalibutan, bukag ang ekonomiya sa kalibutan. That's the time He will appear. Pero peace time gani, wala. Wala kay idea na niya. Third, He will display miraculous powers. Miraculous power, milagro, daghan nga milagro, makaayo siya. Siya lagi mamatay, mabuhi. This man of lawlessness who dazzle those who are deceived tungod sa iyang mga milagro. Si Jesus, kung ito sa istorya, gamay na ito followers. But because of His healing, tanang sakit, ayuhon, bisag napusis, marilis, bisag patay, nabuhi, o na libo-libo, nanunod niya. Pagkanoon pa yun, 5 ragapan, 2 kaisda. Makakaon ng 10 kalibo. Believe ka sila. Mayon ang mga Israelita. Muna itong himong leader, atong hari. Ninduta niya. Di na tamang lungag. Di na tamang mamalit. Libre tanan. Ayuhon pata. Wala tayo. Hospital. So, iyan ay kopyahon. Kay wa man taka-witness ana panahon ni Kristo. So He will recopy it sa atong kapanahonan. Okay? Then the Antichrist comes back to life, as I said. Mamatay siya o mabanhaw. Number 5, the Antichrist rules in full authority. Full authority. Will rule for 42 months. What is 42 months? 3 years and 6 months. For 3.5 years, he was given authority to continue, make war for 42 months. So na to, kanang gahong nga naa niya nga morol sa kalibutan, hinatag sa Ginoo. Revelation 13:7 was given authority over every tribe. Maputi man ka, African man ka, Chinese man ka, every people, every language, and every nation. In short, walay nasod nga exempted. Apilta. Mutanan ko ninyo, saan yung buhatong panglitan mo abot, mo tungan na ni siya. 3 years and 6 months. Pangutana, doon na ba'y ma-survive? Ha? Can we survive? Hindi. The Antichrist will control the world economy. World.
Kay mato pa sa in English, He who controls the economy, technology, controls the world. As we said in Revelation 13:16, pugson ang talang tao, ilado og dili, pobre edad, pobre dato, di jud ka kakaon, di ka kapalit, di ka kabaligya bisag tangkong kung di ka magpatatak sa imong agtang ug sa imong bugton. Well, Mary said, dili ka sila no kani mga tawana. Of course, you know Jeff Bezos, pinakadato nga tao sa kalibutan. Jeff Bezos. Sa ngano na dato man siya sa mayang negosyo. Ang sa negosyo ni Jeff Bezos, Amazon. Kanang buy and sell nga, order na lang ka. Siya ang kuha na, siya gi-author tibok kalibutan. Muna, nagsunod-sunod na ng mga Shopee, mga Lazada, o saman pa, siya gi-kuha na. Is the one globally. Elon Musk, pinakadato sa ng tao kalibutan. Tagiya sa Starlink o Tesla. And somebody said, pasig si Mark Zuckerberg na ang tagiya sa Facebook, sa Yahoo, Google, Meta. Okay? Wa may tao nga way cellphone nga wa ma-addict anak niya sa iya mga gadgets. Or kini si pinakabata Alexander Wang. Siya ay nag-control sa AI. Alexander Okay? Wang? So, mga unta nga, naaragan ni mga pangalan na revolve siguro. And, Wang. timani, dili ta jud mo appear ang Antichrist kung dili pa mahimong digital ang atong kwarta tibuok kalibutan. Natuara ko. Wala pa man. I-digital paginis niya. Sugi, Because one, everything is digitalized. Anam-anam pa karon Wala na. digital. Abang di pa complete. No more paper money, no more coins. Kana. Everything is digital. Nya nigsugod sa digital, cellphone pa'y gamiton. Oh. But as I told you, before 2030, no more gadgets. Diri na lang sa imong bukton or sa imong agta. Ay nako. So, asa ka mo suod? Suod kang restaurant? Wala kay pitaka. Oh, ano May gamit. Wala yawi. Iana na lang scanner sa imong agtang o sa imong bukton. Lusot na. Unya, kanang imong giscanner connected na sa imong bangko. For example, na kay 20 million sa Metrobank, na kay 20 million sa BDO, na kay 5 million sa BPI. Scan na rin so. Automatic. Okay? So the moment maingon ana na gani na siya, and we are close to that. Kay target nila, pinakadugay is 2029. Close to. Pinakadugay na. So we're so near. Hapit na. Okay, too near that all these things will happen. When one will have one world digital currency, mauna na. Muna imong tamanan. Kisa may kauna-una ang Europe. President Trump is totally against the digitalization of money. Kay mato pa ni Trump, there is no more freedom. Ikay tagiya si mong kwarta, ikay mo control si mong kwarta, di ba?